Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, makakasama nating muli bilang special guest co-host si Miss Alexandra Faith Garcia, ang Miss Aura International 2021 Grand Winner at multi-medalist triathlete. Magandang umaga, Miss Faith. Magandang umaga po. Maligayang buwan din ng wika ngayong Agosto sa ating lahat at patuloy po nating pag-alabi ng ating wikang Filipino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Huwag po natin kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PCAG, tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 7 milyon halaga ng shabu nasabat sa buy-bust ng PNP at PIDEA sa Maguindanao del Norte. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes nasamsam sa Brooks Point, Palawan. Most wanted person sa kasong rape, arestado sa Mandaue City, Cebu. Mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ng balita mula sa bahagi ng Luzon. Walang kawala ang isang lalaki matapos umunong magpaputok ng baril sa Marikina City. Nang mabilis na rumispende ang mga tauhan ng Marikina City Police Station sa tawag ng isang concerned citizen sa 911. Sa loob lamang ng 4 na minuto mula sa pagtanggap ng ulat, naabutan at naaresto ng mga pulis ang suspect na ngayon ay nahaharap sa kasong illegal discharge of firearms at alarms and scandal. Yan ang tinutukan ni Patrolman Jenny May Dolor. Nito lamang ika-9 ng Agosto taong kasalukuyan, mga bandang alas 9:55 ng gabi, sa isang garahe sa may Mel Flores Street, Barangay Concepcion 1, Marikina City. Ayon sa investigasyon, napag-alaman na bago pa nangyari ang insidente, nakita di umano ng kapitbahay ng sospek na ito ay nag-iinuman kasama ang iba pa. Subalit makaraan ang ilang sandali, biglang nabulabog ang mga residente sa nasabing lugar dahil sa 4 na beses na putok ng baril na kanilang narinig mula sa bahay ng sospek. Dahil dito, hindi nagdalawang isip ang isang concerned citizen na kapitbahay ng sospek na tumawag sa 911 para sa police assistance. Mga bandang alas 10:14 ng gabi sa nasabi ring araw, matapos matanggap ng nasabing himpilan ang report sa 911, ay agad rumisponde ang mga tauhan ng Marikina City Police Station, Sector 6, at nakaraan lamang ang 4 na minuto ay agad nakarating ang mga pulis sa nasabing lugar ng insidente. Pagkadating ng mga pulis sa lugar at makausap ang sospek na kinilalang si alias Cesar, ay agad din naman itong sumuko sa mga otoridad at ipinakita ang kanyang mga dokumento ng license to own and possess firearm, firearm registration at permit to carry firearms. Subalit kahit paman may mga legal na dokumento itong ipinakita,
Meron pa rin itong nalabag sa batas at ito ay mahaharap sa kasong illegal discharge of firearms and alarms and scandals. Matapos basahan ng kanyang karapatan ang sospek, ay pansamantala itong nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility para sa kaukulang disposisyon. Nagpapasalamat ako na mas dumating po sila sa maaga, early on. Agapan naman po kagad doon ng station. And ang akin lang, wala naman po kaming against dun sa nangyari. Pero sa kapakanan na lang din po ng mga nakatira din dito. Yun lang naman. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Hindi na nakaabot sa kanilang paroroonan ang 5 individual na lula ng isang bangkang demotor matapos mahulihan ng tinatayang 2.9 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa ikinasang anti-smuggling operation sa Brooks Point, Palawan. Nakibalita diyan si Patrolwoman Eloisa Beredo. 2.9 milyong pesos na halagang umanong smuggle na sigarilyo ang nasamsam at 5 individual ang naaresto sa isinagawang anti-smuggled operation ng 2nd Special Operation Unit Maritime Group Balabac Seaborne Command bandang alas 3 ng madaling araw noong ika-11 ng Agosto taong kasalukuyan sa karagatang sakop ng Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Adsman, 30 anyos, alias Sem, 55 anyos, alias Remal, 22 anyos, alias Abdul, 21 anyos, alias Buwig, 20 anyos, pawang mga residente ng Balabac at Spanyola, Palawan. Nahuli silang aktwal na nagdadala at nagbabiyahe ng mga smuggled na sigarilyo sakay ng isang motorized bangka na walang kaukulang permit mula sa kinauukulang ahensya ng gobyerno at walang nakalagay ng graphic health warning, paglabag sa Republic Act 10643 at Republic Act 10863 o Custom Modernization and Tariff Act. Nasamsam sa operasyon ang humigit kumulang 80 master cases ng New Berlin na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 2,520,000 pesos, 10 master cases ng New RS Menthol na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 315,000 pesos, at isang motorbangka na kinilala sa tawag na Kiring-Kiring may 2 Kubota engine 18 at 24 na tinatayang nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Ang mga sospek at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Rio Tuba Maritime Law Enforcement Team, Balabac Seaborne Command, Brooks Point Annex para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ayon sa 2nd Special Operation Unit Maritime Group, patuloy nilang pinaiigtingan ng operasyon laban sa smuggled upang maprotektahan ang ekonomiya at kalusugan ng mamamayan. Ang matagumpay na operasyon ng 2nd Special Operation Unit Maritime Group Balabac Seaborne Command ay malinaw na patunay ng determinasyon ng kapulisan sa pagpigil ng pagpasok ng mga kontrabando sa bansa sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabantay at mabilis na aksyon na mapigilan ang pagkalat ng mga produktong walang kaukulang permit at hindi sumusunod sa batas. Patuloy ang panawagan ng otoridad sa publiko na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon upang tuluyang masugpo ang smuggling at mapanatilang seguridad, kalusugan at kaayusan sa ating mga komunidad. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang iyong PNN correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beredo. Sa presinto ang bagsak ng 2 drug suspect matapos maaresto sa isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Manila Police District sa Malate, Manila. Tinutukan niya ni Police Corporal Abigail Rojas. Arestado ang 2 lalaki ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Manila Police District sa isinagawang anti-illegal drug buy-bust sa kahabaan ng Adriatico Street, Barangay 711, Malate, Manila. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Jack, 19 na taong gulang at alias Choi, 18 taong gulang na kapwa mga residente rin ng nasabing lugar. Nasamsam mula sa mga suspect ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may malaking halaga. Narecover din ang buy-bust money na ginamit sa operasyon.
Kasalukuyan namang nasa kustodya ng himpilan ng pulisya ang mga suspect habang inihahanda ang kaso para sa paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na isasampa sa Manila City Prosecutor's Office para sa inquest proceedings. Patuloy ang maigting na kampanya ng Manila Police District kontra sa ilegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Abigail Rojas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Rojas. Isang street-level individual ang naaresto sa ikinasang buy-bust operation ng Bacoor City Police kung saan nasabat ang hinihinalang shabu at isang improvised firearm. Ang report mula kay Patrolwoman Ricel May Urbano. Kumpay na maaresto ng Drug Enforcement Team ng Bacoor Component City Police Station ang isang street-level individual sa isinagawang buy-bust operation sa Camellia Springville, Barangay Molino 3, Bacoor City nito lamang 11 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Nel, 44 taong gulang at residente ng Bagong Silang, Barangay Queens Row, Central Bacoor City, Cavite. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency na nagresulta sa pagka-aresto sa suspect. Nasamsam mula sa kanya ang 2 piraso ng heat-seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, 2 piraso ng 100 peso bill na ginamit bilang buy-bust money, at isang improvised firearms na may kargang 1 bala. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Provincial Forensic Unit sa Imus City para sa pagsusuri. Samantala ang suspect ay kasalukuyang nasa Bacoor Component City Police Station habang inihahanda ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Piero Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Ricel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Urbano. Sa isinagawang pagpupulong na ginanap sa Police Regional Office 1, Camp Florendo, San Fernando City, La Union, pinagtibay ng Philippine National Police at Department of Labor and Employment ang kanilang pagtutulungan para sa mas ligtas na pamayanan at ligtas na trabaho para sa mga manggagawa. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant John Del Supremo. We look forward to today's exchange of ideas and dialogue. Noong 11 ng Agosto taong kasalukuyan, bumisita at nakipagpulong si Ezekiel Ronnie E. Guzman, ang Regional Director ng Department of Labor and Employment, kay Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1. Layunin nito na pag-usapan at pagtibayin ang kolaborasyon ng 2 ahensya ng pamahalaan na nagsusulong ng mas ligtas na kapaligiran sa trabaho at pagpapabuti ng produktibidad sa mga komunidad kasabay ng pagpapababa ng mga krimen. Bilang bahagi ng kanilang inisyatibo, ipinakita ni Police Brigadier General Reyes ang kausayan ng Police Regional Office 1 sa isang simulation exercise. Gamit ang Zoom, napanood ng mga membro ng DOLE ang mga aktibidad ng simulation mula sa iba't ibang probinsya. Kasama sa pagsasanay ang isang radio communication challenge at area familiarization upang mapabuti ang kahandaan at bilis ng pagtugon ng mga kapulisan. Isang pangunahing layunin ng pagsasanay ay ang pagpapabuti ng 5-minute response time mula sa pagtanggap ng 911 call hanggang sa pagdating ng mga emergency responders sa lugar ng insidente. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, umaasa ang DOLE at PNP na magkakaroon ng mas ligtas na kapaligiran sa mga komunidad at trabaho at magiging mas mabilis at epektibo ang kanilang tugon sa mga insidente ng krimen. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas.
Hawak na ng mga otoridad ang nakatalang top 1 most wanted person ng Mandaue City Police Station matapos itong mahuli kaugnay sa kaso nitong rape sa Mandaue City, Cebu. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na ngayon ay nakapiit upang harapin ang kasong isinampa laban sa kanya. Ibabalita yan ni Patrolman Judith Nicanor. Arestado ng kapulisan ng Mandaue City ang top 1 most wanted person municipal level na may kasong rape sa Zone 3 Barangay Kanduman, Mandaue City, Cebu nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Captain Brian Kevin M. Temprosa, Station Commander ng Police Station 6 Mandaue City Police Office, ang suspect na si Joselito, 36 anyos na residente ng Barangay Yati, Liloan, Cebu. Bandang 6:20 ng umaga nang maaresto ng kapulisan ng suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na inisyu ni Honorable Isabel Galinzoga Barroso, presiding judge ng 10th Judicial Regional Trial Court Branch 8, Malaybalay City, Bukidnon na walang rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 6 Mandaue City Police Office ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaaresto ng suspect ay bunga ng pinagsanib puwersa na Police Station 6 Mandaue City Police Office at Damulog MPS Bukidnon Police Provincial Office Police Regional Office 10. Ang Mandaue City PNP ay patuloy sa masigasig nitong operasyon sa pagtugis sa mga kriminal upang tiyak na mapanagot sa batas dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Mandaue City Police Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Malagod na tinanggap ng Police Regional Office 6 ang inihandog na mahalagang kagamitan ng cast ng pelikulang Beyond the Call of Duty na pinangunahan ng direktor nito. Alamin ang iba pang detalye mula kay Patrolwoman Justin May Halores. Bilang pagpapakita ng suporta sa Philippine National Police, naghandog ng mahahalagang kagamitan sa Police Regional Office 6 ang cast ng pelikulang Beyond the Call of Duty na pinangunahan ng direktor na si Jose Olinares nito lamang 11 ng Agosto taong kasalukuyan. Ginanap ang turnover ceremony sa Pro 6 Multipurpose Hall kung saan personal na tinanggap ni Police Brigadier General Alexander G. Mariano, Deputy Regional Director for Administration, sa ilalim ng superbisyon ni Police Brigadier General Josefino D. Ligan, Regional Director ng Pro 6, ang donasyon ng mga essential equipments. Kabilang sa mga binigay ay mga bagong printer at DSLR camera na makakatulong sa pagpapabuti ng dokumentasyon, komunikasyon at operasyon sa Pro 6. Ipinahayag ni Direktor Olinares na ang kanilang simpleng donasyon ay taos-pusong paraan upang makatulong sa mga pulis na mas magampanan ang kanilang tungkulin at maitala ang mahahalagang sandali ng kanilang serbisyo. Lubos namang pinasalamatan ng pamunuan ng Pro 6 ang suportang ito na malaking ambag sa kanilang layuning maglingkod sa publiko. Patunay ito na kaagapay ang sining ay patuloy na pinapalakas ng PNP ang pagserbisyo sa mamamayan para sa kapakanan ng sambayanan tungo sa mas mapayapang bagong Pilipinas. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halores. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Mahigit 7 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang buy-bust operation ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte. 2 suspect ang naaresto sa operasyon at kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya habang nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patrolman Judy Ann Alibo, ibalita mo. Sabat ang 7 million pesos halaga ng shabu mula sa 2 naarestong suspect sa isinagawang drug buy-bust operation ng PNP at PDEA BARM sa Barangay Making, Parang, Maguindanao del Norte. Ito lamang 11 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, ang mga suspect na si alias Kin at alias Ali, na pawang residente ng Matalam, North Cotabato. Naging matagumpay ang naturang operasyon
dahil sa pinagsanib puwersa ng Maguindanao del Norte PNP at PDEA BARM na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga sospek at pagkakakumpiska ng 20 piraso ng jumbo sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 7 million pesos. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Patuloy ang Maguindanao del Norte PNP sa operasyon at paghuli sa mga sospek na may pananagutan sa batas sa tulong ng komunidad upang mapigilan ang anumang uri ng kriminalidad, partikular ang iligal na droga na may hangaring mapanatili ang maayos at tahimik na pamayanan. Mula rito sa Riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. Sa bisa ng warrant of arrest, napasakamay ng mga otoridad ang nakatalang top 1 most wanted person sa kasong rape sa bayan ng Nabunturan, Davao del Oro, matapos itong maaresto ng kapulisan sa Kidapawan City. Ang balita mula kay Patrolwoman Daphne Pasaol. Gusto ng mga otoridad ang tinuturing na number 1 most wanted person sa bayan ng Nabunturan, Davao de Oro para sa kasong panggagahasan noong Agosto 12 taong kasalukuyan sa sitio sa bayan Barangay Elumavis, Kidapawan City, North Cotabato. Kinilala ang suspect na si alias Jos, 18 anyos, estudyante at residente ng Purok 20, Barangay Poblasyon, Nabunturan, Davao de Oro. Ang pagkakaaresto ay sinagawa ng pinagsanib na pwersa ng tracker team ng Nabunturan Municipal Police Station, katuwang ang Maritime Law Enforcement Team ng Davao de Oro. Ang pag-aresto ay sinagawa batay sa warrant of arrest na walang piyansang inirekomenda para sa naturang kaso. Tuloy-tuloy naman ang pagsusumikap ng Police Regional Office 11 sa kanilang pinalakas na kampanya kontra kriminalidad bilang bahagi ng kanilang pangakong panatili ng kayusan at seguridad ng mamamayan. Mula dito sa Region 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pasaol. Bilang bahagi ng paggunita sa 124th Police Service Anniversary, nagsagawa ng bloodletting activity ang Police Regional Office 12 upang makatulong sa pangangailangan ng dugo sa mga ospital at pasyenteng nangangailangan. Patrolman Ara Cassandra Concon sa report. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 124th Police Service Anniversary, nagsagawa ng bloodletting activity na may temang Dugong Kapulisan, Alay sa Mamayan sa PRO 12, Covered Court Camp General Paulino T. Santos. Sa pakikipagtulungan ng South Cotabato Provincial Hospital, lumahok ang humigit kumulang 200 katao mula sa Regional Headquarters at General Santos City Police Office. Layunin ng aktibidad na magbigay ng dugo sa mga nangangailangan at ipakita ang malasakit ng kapulisan sa komunidad. Ang inisyatibong ito ay sumasailalim sa diwa ng bagong Pilipinas na nagpapakita ng papel ng mga pulis hindi lamang bilang tagapangalaga ng kapayapaan, kundi bilang katuwang ng komunidad sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan at pangkawang gawa. Mula dito sa Region 12, ako ang iyong PN correspondent, Patrolwoman Ara Cassandra Concon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong muling magpasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host for today na walang iba kundi si Ms. Alexandra Faith Garcia. Maraming salamat sa pagpapaunlak muli, Ms. Faith. Thank you so much din po. Anything you'd like to promote, Ms. Faith? Yes po, magkita-kita po tayo sa darating po na Sabado at Linggo. Nandyan po ako sa Iloilo para sa Sante Barley Leg 3, so kita-kits po tayo dyan. Pinapasalamatan at minabati ko rin po sila Chief PNP Police General Nicolas Torre III, Police Major General Roderick Augustus Alma, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinapamunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel T. Ada.
Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Nicolas Torre III, at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansang balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghahanap ng pulis sa presinto sapagkat sila po ay nasa inyong mga telepono. Tumawag sa 911. Darating sila sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Alexandra Faith Garcia, ang Miss Aura International 2021 Grand Winner. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.